Alam naman natin na mas lalong ginaganahan ang bawat battle MC kapag pinapaboran o sinusuportahan sila ng crowd. Pero alam din naman natin na na-out of focus sila kapag may mga crowd na nandidistract kapag bumabattle sila o nagpe-perform sila on stage. At ayan nga ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, please click mo na yung subscribe button para updated ka sa mga susunod pa nating topic. Sa dami ng battle o live performance na napanood ko, iilan pa lang naman ang ganitong pangyayari. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit nagawa ito ng isang audience habang nagpe-perform live ang isang artist. Una sa listahan ay ang Juan Lazy vs Nico na naganap sa Batangas. Inimbitahan nga si Juan Lazy sa isang event para labanan si Nico. Pero sa hindi nga malamang dahilan ay may maingay na audience kapag round na ni Juan Lazy. Hindi nga ito nagustuhan ni Juan Lazy, kaya imbis na mag-focus siya sa kabatil niya ay may pagkakataon na binabatil niya yung audience na nag-iingay. Nairaos naman ng maayos ang battle at mas nanaig ang respeto ng dalawang battle MC sa isa't isa. Sunod ay ang battle ni Aklas at Sinyo sa Bahrain. Pero yung mga tropa nandiyan, galit na galit na. Yung mga tropa mo po yun. Yung mga bulakte, umakit. Sa battle na to, kita na sobrang nadidistract si Aklas sa ingay ng crowd sa gilid. Pero kahit napipikon na siya ay sinubukan pa rin niya paliwanagan ang mga nanonood na wag mag-ingay kasi nawawala yung mga sinaulo nilang linya. Lahat ng ano maingay, putang ina nyo, ako wala mag-ingay para makakit nyo. Listen. Alam nyo ba sa pag nag-iingay kayo, nawawala yung mga sinaulo mong linya, kaya makaputak ina nyo. Syempre bilang isang battle MC na dadayo ng ganong kalayo ay gusto rin nila ng maganda ang performance na maipakita nila. Pero habang nag-iispit nga ng linya si Aklas ay patuloy pa din ang pag-iingay ng crowd sa gilid kaya tuluyan nang napikon si Aklas. Ino mo! Puta ina mo eh! Sabi ko! Pagpatin! Wala sasagot! Teka lang! Kung ano ba yung trip nyo dito, eh putuloy na namin to! Ganto ba sa Bahrain? Ganto ba dito? Hindi kayo pwede sa Pilipinas, sukat dito dito, mga putang ina nyo. Putang ina mo. Respect. Tangin na nyo, naganda kami tapos mawawala kami dahil sa inyo. Hindi. Putang ina na pala eh. Kung sabit kayo sa batin, umuwi kayo ng Pilipinas, mga gago. Madami ang nagsasabi na hindi raw profesional ang ginawa ni Aklas. Pero para sa aking opinion, yung maingay na audience ang may kasalanan dito. Hindi ko sinasabing lahat ng mga nanonood sa event na yon yung nag-iingay at nandidistract lang kay Aklas. Oo, binayaran sila para mag-perform sa event na yon. Pero isa pang dahilan kaya nila dinayo ang lugar na yon ay para pasayahin ang mga kababayan natin na nagtatrabaho doon at hindi nakakanood ng live dito sa Pilipinas. Pangatlo ay yung nagpaagaw ng cup si Abra sa crowd. Hindi naman grabe yung nangyari dito. Pero dahil nga sa kagustuhan nila na makuha yung inihagis ni Abra na cup, ay nagkaroon ng konting pisikalan habang naghaagawan. When I say hip, y'all say hop! Hip! Hip! Maraming salamat! Pang-apat naman ay ang tapatang Juan Lazy at J-Skills sa flip top Vuelta Balentong 3. Maayos naman ang kinalabasan ng battle. Natapos ang laban at pumabor ang boto ng mga hurado kay J-Skills. Pero dahil nga freestyle lang ang ginawa ni Juan Lazy,
Pagdating ng third round niya ay nagsisigawan na ang mga tao ng time at para bang gusto nang patigilin si Juan Lazy. Huling banat! Wag na! Ano, bakit time? Kasi, lalakas tong trip nyo ha. Alam nyo yung nakikisiksik lang to ha. Alam mo, nasa tama mo eh. Pare, eto na yun eh. Isa pa, pag sinabi ko schizophrenia, Ang huli ay ang nagtrending nga kamakailan na issue about kay Iskastakli. Makikita sa video na nilapitan ni Iskastakli ang isang audience at para bang kinakastigo niya ito dahil pinakyo daw siya habang kumakanta. Pero sabi naman ng lalaking audience ay peace sign daw ang ginagawa niya. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoong nangyari dahil walang malinaw na video kung ano nga ba talaga ang ginawa ng lalaki at bakit napikon si Iskastakli sa kanya. At hanggang dyan na nga lang ang ating topic. Gusto ko lang sabihin na hindi lahat ng event ay ganito ang nangyayari. Uulitin ko, sa dami ng hip-hop event na nagaganap, napakakonti lang ng ganitong nangyayari dahil mas nangingibabaw nga ang respeto sa bawat isa. Kung may hindi man ako na isama sa video na to, please comment down below.